Mayong adlaw sa tanan, ako si Epipanyo Boy Loyola, Binit President sa Tibok Pilipinas, at the same time, RAPSI Chairman sa Region 11. So, kini nga programa karon gipanguluhan sa ato ang direktor, si Direktor Sigira sa ATI. Salamat po ta nga dunay mga programa ani kay mo nay usa nga kakulangan ato sa farming karon. Well, this is beekeeping, basic beekeeping. Atong pag-iskutan karon murag basic lang gid kayo about unsaon pag-atiman sa beekeeping. In fact, ang beekeeping murag kita lang diri sa Pilipinas, sa whole Asia, na medyo hinay pa ang beekeeping. Sa ubang mga nasod diri sa Asia, kusog kayo. Gani naga-engage sa sila na sila mga research bugat na ila. So karon na ning kamuta, labi na sa mga farmers na moy ato ang partners kay without beekeeping walay pollination may tabo, magsalig lang tas natural pollination ug sa ubang mga mananap nga naa sa tuang palibot. So importante jud gayo nga muhisguta ug mahimo mubuhi ta og mga honeybee. Ay mo ni siya ang the best pollinator sa tanang klaseng tanom. So isgutan na to karon about ang beekeeping. Ang beekeeping diri sa Pilipinas datay upat ka klase nga honeybee. Ang nang-una ani kanang atong makita sa mga wild nga dagko kayo, nga isog. Kanang gitawag og putyukan sa Bisaya, pukyutan sa Tagalog, scientific name ani mo ning Apis dorsata ug Apis breviligula. Duha ni ka klase katong na-stripe mo itong breviligula. Katong itom nga putyukan mo to siyang putyukan, gitawag nang putyukan mo na siyang Apis dorsata. Isog ni siya pero kusog niyo produce og dugos. So daghan ri sa tuwa usahay na ay mamuhagay nga di kibalo mo atiman, di kibalo mo alaga, ditso lag sunugon, mga matay na ato ang mga bees. So, ang putyukan, mo produce ka na o mo income ka na kung diha sa imong farm palibot ha, pasagdanin mo na siya. Bisag ibutangan mo na siya every 2 months ka mag-harvest. Kaya ang putyukan, bisag 45 days, pwede naman mo harveston siya. Mo lang ito, timing ni mo nga daghang namulak sa palibot parang dili sa mulayas inipaso nimo. Ubalhin lang siya. So within 45 days maka-harvest ka ng mga 20 to 35 kilos. Imagine ana. So dako na siya nga income, dako na kay nagtabang sa usa ka mag-uuma. So ikaduha nga naa sa Pilipinas kini ato ang liguan. Mo ning gitawag og Apis cerana ang scientific name. Nya sa ato ang tawag di sa lokal nato diri mo ning mga liguan. So, gina-culture gyapon ni siya. Medyo isog o dali mulayas ang atong liguan diri pero kung tiyaga lang ka, pwede ni siya buhion. Actually, bisan sa Luzon ay dagan ani sa Batangas na ay nagbuhi og mga liguan dito na gitawag sila dito Baliti Drive. So, halos tanan nagbuhi og liguan. Ang ilang mga liguan dito dili kayo isog, abrihan mo siya. Wala simple lang, di kayo di pras diri ang mga liguan diri ini open pa nimo usay dasmag na simong baak na simong naong isog niya sakit ra ba sa pinakan katol pagyud. Pero pwede nimo siya atimanon alagaan. Katulong na address Pilipinas mo ni siyang stingless bee. Kanang gitawag nato sa lokal og cute diri sa Davao, cute ang tawagan niya. Daghan diri sa tuang klase-klaseng cute. Ang pinakakusog nga mo produce og dugos mo ning biroy. Naatay daghan sa balay, makita anto sa balay mo na lebiceps. Naapod tayo mga sapien, naatay iridipinis. So almost 20 species ang nasa Pilipinas karon nga mga cute. So kana sila tanan best pollinator gina sila. Sa tanang mga bee, ang cute mo ikusog mo pollinate. Halos 80% sa pollination mo na yan trabaho. Ang kakulangan sa mga farmer pag naay mga bee usay isprehan. Kay makadaot daw silang tanom. So wag sila kabantay, wag sila kibalo nga dako kay tabang ang bee diya sa to ang pagpananom. Gikan sa gulayan hangtod sa atong kalasangan kinahanglan tag pollinator. Gani ang DNR na sila yung mga study nga nakita nga ang di na gid quality ang mga kahoy karon di para sa unang panahon. Ang lawaan karon kung ilan ang gabason sa 2x2 12 ka taas, itumba na kalit, usay maputol na, mabungkag na, ano man, dili na siya quality tungkol sa kulang sa pollination. So sa mga prutas na pod, kung kulang kag mga pollination, makita nimo bisan ang bunga, simple nga bunga sa mangga, deform ang iyang bunga, iyang porma sa bunga, ano man, kulang sa pollination.
So muna atong bantayan pagayo. Dunay cute nga naa sa taga sa kahoy. Muna siyang biroy, muna kusog mo produce og dugos. Gani diri sa Pilipinas, dunay nag-alaga niya na usa ka babae si Mrs. Los Gamba. Mukita siya og mo average siya og 1 kilo per year per colony. So nasa 3,600 colonies nga mga cute. So imagine tong 1 kilo nasa 3,600 kilos per year times 1,000 pesos per kilo. So muna kitaon. Muna iwan nato makita, wala nato matanaw sa mga mag-uuma, usay ato lang sa sulugon, ato lang daoban, esprehan kay samok disturbo. Pero dako di kay tabang. So lain-laing klase sa mga cute. Kadtong makita nato sa balay mo to siyang gitawag og lebiceps. Dili to siya paspas mo daghan, di po to siya paspas mo kuwag dugos, pero naagya po siya dugos. Unya importante kayo, dunay pollination may tabo, nakatabang ka sa mga atong environment. Naatay sa pien, ginatawag ni siya mahiyain, kung kay iyang balay niya naas mga bangag-bangag, the same gyapon nga mga bangag sa kahoy, sa mga balay adto na siya didto. Hinay gyapon sa mudaghan, pero at the same time dako siya matabang sa atong environment. Naay tawag iridipinis, naay carbo, daghang klase. Sama si Hultin ako, dunay 20 species ato ang mga stingless bee diri sa tibok Pilipinas. So lain-lain lugar, lain-lain po nang makita nato. Ang ikaapat mo tong commercial beekeeping, mo tong Apis mellifera. So sa pagkakaroon diri sa Pilipinas, na-introduce na ang commercial beekeeping kanang Apis mellifera. Dinaghan ni siya, kusog po ni siya. Gani sa study niini mo average siya 40 kilos pataas in 1 year. Pero kung mo engage kag migratory beekeeping, halos isa ka bulan mo kuha ka og 20 kilos. So imagine, bisag mag 15 kilos ng ka monthly times 12, dako na kay kag kitaon. Times 600 pesos per kilo. So asa pa man ka ana. So ana kasimple kining maong proyekto ha, pero dako kay matabang, healthy pa. So, ikaw ray tao, kung beekeeper ka, ikaw ray tao nga regular po din mo ginakaon nga mga sustansya. Kaya naay din na. Actually, European business siya, di na dirisgikan sa tuwa, wala na din mo nang usahay, magastos kayo. Pero kung kibalo kang matiman, kibalo kang matanang kung say bagay sa mellifera, mo income juga. Like for example sa diri sa Mindanao, daghang mga site diri sa Mindanao nga mas pabor siya sa mellifera. Bukidnon, Lanao, diri part sa Davao Oriental natin ha. Ang problema lang diri sa Davao region, daghang tag mga predator. So diha mo nila akong problema. Daghang tag predator ginakaon ng bee. Ngano man tungod sa atong plantation saging, mga reject na to ginatambak sa mga lugot-lugot, human mauluro na siya, adtuo na sa mga langgam, gilangaw na siya, ginaadto na sa mga langgam. Pag wala na sila makaon nga langaw, ang bee mo ginakaon nila. So usana nga akong problema na mo sa beekeeping sa Mindanao, labi na diri sa Region 11. Plus naapot tayo nakita nga sakit karon or dangan karon sa atong bee kanang small hive beetle. So nagsugod na sa salupon after bagyong Pablo, diha na mo na nakita. Nya grabe karon ang epekto. Bisan ang mga wild ginaatake nila. Pero anyway, di ta mo undang sa pagtuon, pagtuki unsaon makasurvive. Labi na ang beekeeping. So, arita sa importance sa beekeeping. Unsa may makuha na itong importansya sa beekeeping. Unang-una, sa mala sa gisulti na ugay na is pollination. Kusog kayo o nindot kayo ang resulta sa pollination. Gani, obserbahan ninyo. Simple nga sunflower. Ang sunflower nga walay pollinator, bisa unsa kadagko siyang bulak, bisa unsa ka himsog siyang tanom, pag walay pollinator na siya, walay unod, walay liso. Malaya na siya, nga halos gatindog lang yapon. Pero kung insaktos pollination na kay mga bee, na kay mga cute, ibutang nimo sa imuhang sunflower farm, makita nimo nga halos buhi pa, green pa ang bunga sa sunflower, mabali na ni siya tungkol sa kabugat. So nagpasabot, himsog gayong iyang mga liso. Ligon kaya mga liso, niya mo man ay atong makwartahan. Kung walay liso ang sunflower, wa tayo makwarta. So the same sa tanang mga klaseng tanom. As gisulti na ugay na 80% ang mga bee na to nga nag-pollinate sa atong mga tanom. So kinahanglan jud ta kayo og mga pollinator.
Gani sa ubang mga nasod, bisan diri sa Pilipinas na ay mga farmers, na ay mga farm like manggahan, na panahon nga timbulak sa ilahang mangga, nag-arkila sila og mga bee, pang-pollinate lang silang mangga. So pila lang kaadlaw dito arkilahan na siya, pinakabarato ana siya is 1,000. Gamay kayong kahon sa cute, 1,000 na siya per season na siya. So dito na sa farm sa manggahan, abot na siya 5 days to 7 days kuhaon na siya. Kay ilan ang kung isprehan ng ilang mangga. At the same time, bisan pag naata nag-pollinate ta, pero as a beekeeper, as a farmer, na kay bee para pollination si mong tanom, at the same time, mukita po ka. Like honey. Sa kung gwapo kayo mong area, nindot kayo mong lugar, daghang kag tanom ng musik pamulak, continuous ang pamulak. So, continuous po ang imong production sa imong honey. So, sa Apis mellifera, halos mukita ka na og mga 20 to 27 kilos sa usa lang ka season. So, imagine, nga tagpila ang kilo karon sa dugos is mabot og 600 pesos. So, muna income, extra income. So, muna ginadasig ng mga farmer nga mo engage po sa beekeeping para silang farm. At the same time, additional income. Yan, ang pinaka-importante yung gayo nga da sila konsumo. Sa laing nasod, like European countries, pag duna kay dugos sa imong lamisa, class ka na nga tao. So, diri sa Pilipinas, makatilaw ng tagdugos kung luasan ta. O unsa pay mga sakit nga atong magian. So, ana ang diferensya. Wa mo ko ta kay gatutok about sa beekeeping. Ang kinabuhi sa bee, sa worker bee, gi-divide na sa tulo ka stage. Una siyang gitawag larva stage, gikan siyang itlog hangtod sa pag-emerge 21 days. After ana gitawag na pud siya og hive worker. Gikan sa paggawas niya sa iyang seal, sa iyang balay, hangtod siyang mo himsog na siya, kusog na sa mulupad, ligo na iyang pako, ligo na po iyang venom, mahimo na po na siyang field worker. Unsay trabaho sa hive worker? Ang hive worker, within 21 days na siya diha sa iyang balay. Gikan sa pag-emerge niya sa iyang cell, ang trabaho niya, maglimpyo sa cell. Na siya pila ka adlaw diha. So mostly 3 days trabaho niya, maglimpyo na sa cell. After 3 days laan po na iyang division siyang trabaho niya. After 5 days laan po na iyang division hangtod maabot siya sa panahon nga produce siya og Guya Jelly. Muna nagapakaon siya sa mga bata nga ulod ug sa queen. Kaya ang ginakaon sa queen, Royal Jelly naman yun. So muna naa sa pirmi sa queen si Glibot, munang uban mayon siya nurse bees. Yes, matawag po nato na siya nurse bee. Siya naka-feeding sa queen, ginahungitan niya ang queen. Ang uban niyang worker, naghinguto sa queen, ginalimpyuhan nila pirmi ang queen. So kung asa mo adto ang queen, musulod na siya, nagpalibot gina sila, nag-assist gina sila. So munang rayna gid siya. Munang gingannan siya og queen tungod kay lahi siya. So after pila ka adlaw niya diha, lahi na po yung trabaho. So hangtod last 3 days ay 21 days as hive worker, gitawag na siya og katong tiglimpyo dito sa entrance og gwardiya. Kanang 3 days niya bago siya mag-graduate sa iyang pag-hive worker, sige na siya lupad-lupad, sige na practice siya, pa-strong siyang wings. Unya, nag-develop po ang iyang venom. So, ang trabaho niya, nag-gwardiya siya sa iyang balay. Manang makita na to, ulo mo iyang balay sa bee, na aday manas pagsimuha, moto sila. After 3 days, graduate siya pag-hive worker, mahimo na po siyang field worker. Unsay trabaho sa field worker? Gikan sa first day niya as field worker, mulupad na siya, mangita na siya pagkaon. So, division of labor gyapon sila, dunay mga bee nga ang trabaho niya mangulikta lang og nectar. Muadto siya sa bulak, suyupo niya ang bulak, dalhon na siya ang balay itong nectar, abot sa suod siya ang balay, iproseso punta sa hive worker, i-convert nila ang nectar ngadto sa honey. Ipagawas nila ang moisture content, so may tabo dito sa nectar nga ilang idala mo na tong honey. So, manguta na ta, unsa man ang nectar? Minumdum ka, kung makita kag bulak, imo na sa ibton, suyupo niyo mo na tamis. Mo na sa nectar. Ginakuha na sa bee, ginasuyop niya na, uli siya siyang balay, ginaproseso na sa mga hive worker, ginapagawas sila ang moisture content, mo nang makita na itong honey. Ang uban po nga field worker, ang ilang trabaho, mangulikta og pollen. So, unsa man ning pollen? So, kung ang bulak, mo na siyang bulak na bukhad, na ana siya anter sa tunga, sa tumoy siyang anter na anay mga pollen. Mo na siyang male parts of the flower. Ginakuha na sa bee para iyan ang pagkaon. So, samtang ginakuha niya na, iniglupad sa bee,
iyang pasilitan og hani ang iyang lawas kay balibuon man na siya. Daghan man na siya murag balibo nga pino. Abot siya sa bulak, sayo-sayawan na itong bulak, manlupad tong pulin, kay powder mo tong pulin, pino mga ito siya. Mamili ito siya ng lawas. Pag daghan ng pilit siya lawas, ilupad na po niya, iyan na script po, ibutan niya siya ang pulin basket. So, samtang nagahimo siya ana, nagalupad siya, dunay mga pulin nga mga hulog. Muna'y mahitabo diha, dunay mahitabo nga cross-pollination. Kaya daghang namilit siya ang lawas, isag lupad-lupad, mga hulog mo to, matulong po to sa bulak, dito na siya mag-fertilize po to sa bulak. So muna ipapil niya anong best pollinator sila. Kay sila lang ang hayop nga nagakaon og pulin nga pagkaon nila. So ginaadto nila ang bulak, kinakuha nila ang pulin kay ilahan ng pagkaon. So dunay pollination mahitabo. Muna siya ginakolekta po na sa doon na po ginatawag og pollen trap nga ginabutang na mo na sa entrance sa bees. Pag uli atong bee nga nagdalag pollen, doon na siya pollen trap nga igo ra pud makalusot iyang lawas kadtong ibitpit niya sa iyang pollen basket duha ka buok. Masangit to siya. So, muna ginakolekta. So, muna ginakuha, bulad na mo para dili madaot. So, muna ginabaligya. So, usana, doon na po yung mga bee sa iyang pagka-field worker nga ang trabaho niya, mangulikta o bee propolis. Nga nung nangulikta siya bee propolis, siguro at that time, sigig ulan. So, pag sigig ulan, para ma-preserve ang ilang balay, ilan ang bulito ng propolis. So, ang ginahimo sa bee, lupad sila, manguha sila, mangita sila katong mga hinumdumaan ng udlot sa tanom. Kanang udlot sa tanom, by nature, ang tanom, doon na siya protection para ang iyang udlot, ang iyang bad niya, dili madaot. So, ginaadto na sa bee, ginakawat na sa bee, ginakuha. Kay, kwanto siya, kumplito to siya, ato yung antibacteria, para dili lang madaot ang tanom. So, ginakawat to sa bee, ginagamit po niya proteksyon sa iyang balay. Ginahimo niyang parang dili mabasa iyang balay. Kay glue mo to siya. Proteksyon nga di masudlan og bakterya iyang balay. Antibiotic na dito. Nakita sa tao nga tambal day siya. Antibacteria, antibiotic. So ginakawat po sa tao dito siyang balay. Kaya ginagamit po sa tao. So muna siya. Need kayo sa colony ang propolis kay muna nagproteksyon nila dito. Labi masakit sila. Muna ilahang gamit nga sakit. So, pag panahon nga masakit ang colony, mas daghan ang manguhag propolis. Panahon po nga kulang ang pulin, katong uban nga nagakolekta og nectar, og kolekta og unsa pa din ha, mas daghan sila ang manguha kay kinahanglan sila mo wala silang colony. So, muna trabaho sa field worker. Unsay wala mo to ilang kwaon. Ang ikaapat nga trabaho sa field worker is labi na karunting init. Pag init kayong panahon, ang ubang mga worker ana mulupad, magkuha na siya og tubig. Yan ang dalon siya iyang balay, dito pa lang sa entrance, yan ang ipasirit iyang tubig. Ang ubang worker ana naga-fanning na siya para maotoy mag-ventilate sa sulod nga ang temperature dito sa iyang balay dili mausab. Ma-maintain nila tong 33 to 35 degrees. Kaya kung muinit kayo ang iyang sud sa balay, nunay possibility nga katong iyang mga ulod, iyang mga larva rito, mga matay ito siya. Kung bugnaw po kayong panahon, maugyapon mamatay. Muna yung trabaho sa katong 3 days, nga before siya mag-graduate siya pagka-field worker, pag tingtugnaw ang panahon, ting ulan man siya, dito na sila magtapunog sa entrance para init ang sulod. So, daghan sila papil. So, pag muna nakanindot sa beekeeping, kung magtuon ka, daghan kag may balaan ba? Nga, uy, nindot na kayo. So, kung ano ang tao, kugihan, hindi kita magbisod. So, muna siya. Munang ang uban, nagkakolekta og tubig para i-ventilate, ma-maintain ang temperature sa ilang sulod sa ilang balay. So, muna'y trabaho sa mga worker. So, after ana, graduate na sa pagka-field worker niya, nga 21 days gihapon. So, total is 63 days. After 63, patay na siya. Pero ang uban ana, pagsugod pa lang nila sa ilang pagka-field worker, first flight pa lang niya, diyan sa langgam, kaon siya, patay na siya. So, ana, ka-risko ang kinabuhi sa bee. Unya, naapagid ang tao, makitag bee, sunugon pa yun. Dauban, isprehan. So, wata kay malubang, gihimo, gamay na siyang mananap, gihimo sa Ginoo, na siya papel sa kalibutan, kung atong masabtan, ato na ang timanon. Eh, anong hatag, anong gibutang na sa Ginoo? Diba? So, naaday siya purpose. Karon nga beekeeper, nakantay na balaan, di na to sunugon ang bee. Kung naay mga ligwan sa itong balay,
maglagot ta kay atong anak na paakan, dili gina sa mamaak kung dili mo hilabtan ni ang balay. Pero once kay dukduko mo na ang balay, manggawas na sila, mamaak na sila. So pag nailiguan sila, pasag din lang siya. Ingala yung mga anak na ay magduol diha kanay mamaak. So ana ang labas, ana na to pagkatiman. Naisgutaan na to unsa importansya sa beekeeping. So ari na po ta sa site. Unsa may nindot nga site o angayan nga site, angayan nga lugar para sa beekeeping. Unang-una, naatay na kanilaing lugar like agricultural land. Sa may bot pasabot ana na kay mga farming o dinagko mga farm na di lang to sagingan kay ang sagingan manggod kan continuous ang spray gani diri sa Region 11 grabing aerial diri gawas lang sa Davao City kay gibawal gyud nila ang aerial spraying, so patay ang bis nga naman insekto man siya gamit sila mga insecticide, pesticide, so patay gyud ang bee. Pero kung na kay mga farm like manggahan. So, ang manggahan lang, di lang yun pwede po ang beekeeping dito kay dili man continuous ang pamulak. Seasonal man siya. Usay sa isa katuig, kaduhang bulak, may uban pabulakon og katulo sa isa katuig, luloy kay ang mangga. So, gawas ana, like kalubihan. Ang lubi, nagdepende rin sa pollination. Unya, nakanindot sa lubi, huli round na siya nagabulak, so buhi ang bee. So, kadtong naay mga makita kag putyukan, ayaw hilabtin niyo ang putyukan niya. Ngano man, tungod kay pollinator, number 1 nga pollinator ang putyukan sa atong mga kalubihan. So kung baitan gusto ka mo puhag, kaya ay dako na, dugay na ang kaputyukan niya, i-timing siya nga gwapo ang panahon, at the same time, daghang namulak sa palibod. Ayaw po nanting ulan. Kaya inigpuhag ni mo sa putyukan, mubalhin na siya. Balhin na siya sanga o kahoy. Naaragay po siya diha. Pero kung mag-harvest ka, wala na pagkaon sa palibot, inigpaaso ni mga sa putyukan, diretso naglayas. So, goodbye na ka, wala na kay pollinator. So, mahimo gani, ayaw na lang nagpuhaga. Kaya mas dako ang imong kitaon sa iyang pollination kaysa gusto ka mukaon sa iyang dugos. Nga naman, sa lubi landaan, sa study, sa lubi, sa pollination, sa bee, moabot siya 86%, gikan sa 50 to 86%. Increase sa yield sa imong kitaon sa imong lubi. So asa may palabihon nimo ana? Ang dugos o katuy imong increase imong income. So sa mga nakasabot ug unsa ang pollination, mas pabayaan nila ilang putyukan, mas mapayong palit silang dugos sa gawas kung tahilabtan to ilang putyukan. So ana ka importante nga atong bees. So sa ubang mga tanom bisag unsang klaseng tanom, puros na sila naghihalnan og pollinator. Mao na ang nindot kayo. So mo na ato agricultural land, upland. So kung mahisgot ag upland, para mga buntod, mga bukid, daghan pong dito, daghang mga sagbot dito nga nakapamulak, mo na siya mostly nag-engage og beekeeping diha katong mga commercial beekeepers. Nag-engage na siya, dinagko na nila ha. So mabutang sila itong linibo ng kakoloni. Mo na practice sa laing nasod like Australia, New Zealand, Canada, US. So, mo na siya. Dinagko na gina nga farm. Napoy gitawag og lowland, patag. So, lain-lain ang tanom. Mo na ilahang suportahan kung doon na kayo dinaghan ay imuha. Engage ka. Gitawag na siya migratory beekeeping. Nag-transfer ka kung asa itong bulak, ibutang nimo ito imong bee para dako kag income mo nimo sa imong dugos. Ang sunod, backyard beekeeping. Sa may pasabot ni ini backyard beekeeping. Like simple nga balay, na kay gulayan sa imong kilid, na kay mga ginagmay putasan, pwede po ka magbutang dihag bee. Bisa ginagmay lang, stingless bee, katong kiyot, butang nimo diha para sa pollination. So, ana ang mahitabo, backyard. So, backyard, das kilid sa imong balay. Doon ay mga dinagko na like large-scale beekeeping. So, katulad itong mga komersyal na siya. So, dinagko na siya. Muna na nag-hire og beekeeper, manang mostly, nag-training diri. Bisan karon kinsay kusunada mo may paminaw mo about beekeeping na may ideya, pero kung duol mi diri sa mua, mutabang mi sa inyo. Nindot ang beekeepers, special skills ni siya. Gani ang sweldo ni ini maabot na siya $30 per hour sa laing nasod. So imagine magsweldo kag 200 to 300,000 sa pesos na siya. So mo nang daghan kayong naga-training og beekeeping tungod kay demand sa laing nasod, tungod kay duna sila commercial beekeeping. Diri sa tuwa wala. So mo na siya ang large scale beekeeping. So unsa may atong makuha sa bee? So mo to ang una-una katong pollination.
unsay produkto nga produce sa bee. So naisgutan pud gay na sa trabaho nila nga naatay bee pollen, naatay honey, naatay bee propolis, naatay royal jelly, naatay beeswax, naatay binom. Nganong apil man ang binom? Kanang binom, once upakan ka sa bee, binlan ka dito og binom. So katong binom niya naato siya apitoxin. Mo to'y mo patay pod sa imuhang mga unsay naa sa imong lawas. Like virus, ginapatay na siya sa apitoxin. So dunay study si Dr. Maui of Malaysia, dito siya nagtuon sa Ontario, Canada. Siya nakadiscovery nga ang BDI, ang binom sa bee, makawala dahil siya o makapatay dahil siya o virus. So hisgutan na itong una ang honey. Kung saan ang honey? Motay sulti gay na nga ang honey, ginakulikta sa bee dito sa bulak, muna kitawag nektar. Suyop nila, uli silang balay, suyopon po na sa sugato na sa field, hive worker, ibutang nila sila ang balay, ginapagawa sila ang moisture content. Mahimo na siya ang dugos. So, mo na siya ang honey. Kung sa inaa sa honey, tanan, nga kinahanglan sa lawas sa tao. Mabitaw sa mga bata, ayaw lang ihatag sa bata nga below 1 year. Bawal na siya. Kay usahay na ay mga honey nga taas kayo o acidity, di pa makaya na sa bata. So, depende man ko na sa tanom. So, nagdepende lang ang aroma, ang flavor sa honey sa tanom nga gikwaan sa bee. So, manalabas niya. Like, for example, na kay paliyahan, mutangan mong bee dito, kay para pollination. So, nagpollinate ang bee dito siya, ginakuha po sa bee ang mga nektar sa paliya. Ang yahang honey pait. Like kasaba, balanghoy. After 8 months, mamulak man ang balanghoy. Grabe na mamulak ang balanghoy. Daghan ka ng nektar. So, kung akay bee, kung mahalin na ginunta ang pait nga honey, mas gwapo butangan ang kasabahan. Kanang mga balanghoyan. Kay mamulak na sila, grabe ginabulak niya, grabe kay nektar. Ang problema lang, pait ang yan dugos. Doon na pa'y laing napay mga sagbot nga pait ang dugos. Di na sa makadaot. Dili na makadaot. Pwede na agwantaon mo sa mga bata lang lain minam. Pero kung gusto ka, take ka, mas maayo kay dako masagtabang ang pait. So ana ang atong honey. So anti-aging, control na siya, halos tanan, oxidant tanan naa sa honey. Sa mga bata, instead nga mo gamit ka og katong polybisol or katong tiki-tiki, honey mong gamiton. So mao gyapon ang paggamit nimo by drop. Depende sa edad sa bata. So mao na ang honey. Katong sa mga idarana, mga senior citizen, instead mo gamit ka og sugar, honey na mong gamiton. Medyo mahal lang, pero taas siya o matabang sa imuha. Kaya daghang mga nutrients makuha nimo sa honey. Pollen. Unsay makuha nimo sa pollen? Sa ganitong pollen, kanang pollen, mo na siyang male parts of the flower, ginakolekta sa bee, ginakolekta po sa tao dito sa bee para gikonsumo. Unsay naa sa bee pollen? Ang bee pollen, na siya ay 16 vitamins, 16 minerals, 18 amino acid, 18 enzymes. Naa siya mga 28 proteins nga makuha nimo sa bee pollen. Napay daghang mga nutrients nga halos wa pagid kay makita na sila. So ana ka importante ang bee pollen. So kung palitan naga-drive ka long distance lagi may take ka lang og pollen. So di ka makatulog. So alert ka pirmi. So kadtong mga medyo idara na, so mas maayo mag-take og pollen kay anti-aging gyapon na siya. Ikatulong produkto mo ni siya ang bee propolis. Unsa man ang bee propolis? Sama sa isulti gay na ginakolekta ni siya sa bee dito sa mga udlot sa tanom, mga duga sa kahoy, labi nang nakita na kanang punuan ng kahoy, tambal na siya, dito po na sila nakakuha. Ginakuha na sa bee para gamiton na ang proteksyon sa iyang colony, nga dili sila maatake yung mga bakterya, mga unsang mga sakit, proteksyon nila na. So ginakuha po na sa tao kay para proteksyon. Unsay makuha nimo sa bee propolis? Gani sa mga dagko nga sakit like cancer. Gitawag na siya anti-cancer. Almost 1 teaspoon, imo na ibutang sa tasa, butangan mo init tubig para ma-action sa katunaw. Kay kung kauno sa dito, usahay na ay mga acidic ay nga kuan, say mapasok imo ang ngabil. Kaya usay ka ng mga duga sa mangga, usay ginakuha po nila na.
So, butangan mo ini tubig, ma-aksyon sa katunaw, muna inom mo nimo. Lain mong gibati, magkakalinturahon. Sa patalos, tanang balatian, mo take ang propolis. Ang importante juga kayo, kanang itawag nila, anti-cancer na ay property makita diha sa bee propolis. Unsa pa ilain nimo makita ang produkto. Like kining beeswax. Unsa man ang beeswax, katong balay, katong talo sa bee. Tunawon nimo na siya, tanganin mo na siya tubig, ang katunga, unsa kadako ang talong imong ikumot, butangan po din mo kumupod kadaghan ang tubig. Pag bukal na siya, halos tubig na tanan, imo na ihubad siya sa kanang aluminum nga mga planggana or tray. Pagkabugnaw ana ang tubig sa ubos, ang wax babaw na siya. Unsay magamitan sa mga beeswax? Daghan. Muna ginagamit sa mga lipstick sa mga babae, muna siya beeswax na siya. Ang mga floor wax, pero sayang man, bato ni floor wax, mahal kaya ang beeswax. So, beeswax, ang atay beeswax, ang sunod, ang kining royal jelly. Pinakamahal o pinakataas nga makuha nimo sa royal jelly. Gani, sige na to ang COVID karon halos tanang produkto sa bee, anti-COVID na siya. Royal jelly, halos mga virus, maapilan mo siya kuan din. Mas daghan makita nimo sa. Kaya lang, ang pagkolekta sa royal jelly, sensitive kayo. Kaya lang dili mo ma-expose kayo sa kuan, kay mga ubang nutrients, mga wala, unya, ang pusiso, grabe yun. Pero naay mga tao nga nag-produce ng royal jelly. So, doon na po yung mga sakit nga mga doktor, gina-recommend nila ang royal jelly. Problema lang, asa daw makita. Gani, diri sa kuha, nanay nakarin diri yung mga masakiton nga may gi-recommend sa doktor ang royal jelly. So, ang ginahimo na ako, schedule siya, himo kog queen cell. After 3 days, balik siya diri, so na to yung royal jelly. Sumunta yan suyupon. So, ana, ang production, makita ka sa mga butika na ay mga royal jelly daya, pero ang butlag kung saan naka-pure. Kaya doon ay mga commercial beekeeping na nag-engage yun ang royal jelly production. So, ang sunod is kining binom. O tingin ako gaya na, sa gisulti ako gaya na nga, ang binom, mo na problema kung sulod sa 1,000 ka tao, doon nagipipila diha nga allergy. So, pag na-sting ka, natural na mo maksug hubag ng pinaakan, pero kung mangatol na imong lawas, imong naong maghubag na, bot pasabot allergy juga. So, ang binom, simple kayo, mga arthritis, kapaa ka. Sa laing nasod, na sila'y butik, na sila'y clinic dito, sa mga apiaries nila, nga dito ka mahigda ang pasyente kung sa imong sakit, na ay mga points dito, nga dito ka paistingan. Kaya lang, kuhaan sa kanilang sampol, kung dito ka allergic. Di ka allergic, istingan ka na. Alas 15 stings na kada session. So, daghan pa, lahon pa kayo, pero taas na kaya itong istoryahan na. So, basic lang takaroon. Diyata karoon sa colony. So, para sa actual demonstration. So, muna yung kitawag smoker. Gamito na siya para kung dili kayo sila isog. Kalma sila pag makapatay sila ginit. So, ang itong unahong buhaton is naadyo ka sa kilid. Dili pwede diri ka, kaya madisturbo ilang flight. Ipod ka diri pwede sa kilid, sa likod. So, diri dyo ka, either both sides sa kilid. So, inayon mo kabre. So, mo na siya. Nga nung inaano na isang purma, tungod kay gi-unite na siya. Muna siyang itawag queenless, kini diri kataas. Diri ang queen right, nasa yung queen diri. So nagkataon nga namatay ang queen ani. So para ma-save ni mong koroni ato i-unite. So sulod sa tulo ka adlaw, nasa yung papel gibutang, buslutan siya kamay. So katong atong gibuslot dinha, within 3 days gagmer to sa buslot. Within 3 days ang worker dito sa taas nga queenless ug ang worker dito sa ubos nga queen right, ito tong dakuon tong gisi. So, pag dako na gisi ana, open na siya. So, nang magwa na sila. Welcome na sila. So, ang baho nila, inanay nga pagka, dili kay bigla ni magbutang, magpinatyanay na sila. So, ang buhaton is inanay. So, kanang may mga business ibabaw, imo na ang pasuhan. So, manood na sila. So, ato ning kuhaon ang queenless nga atong gi-unite. So, nakita ito, nangabuslot ng papel. Nangagisi na. So, primero na, gagmayar na sa buslot, tukog lang ang buslot, ana.
dagko na sila, that means welcome na, hindi na sila magpatay. So kung mag-inspection ka atong tanahon kung unsay naan makita ato sa koloni sa frame, mo kita wa frame. Di naadri ang B, naadri lang pagkaon. Okay, monitor ang mga worker. Tanang worker babae na siya. So atong pangitaon ug asa ang queen. So mo ni ang queen. So dako siya tiyan. Taas ang yan tiyan. So muna yan diri makita mo dahangan sa itlog sila lom. Tutukan yung pagkaya ng cell niya na yung mga itlog. Kini po tutukan mo nimo diri nga side sa frame na daghang pagkaon na mga bee pollen. Oh, na light color na pula, na dark, na yellow. Diri makita yung mga larba halos parehas edad, mga ulod. Kung imo na i-close up di ang ilalom niya na mga ulod di alas parehas edad. Ay mga dagko-dagko na nga ulod. Ang daplin mo na mga gagmay pa. Sa tunga mga dagko na siya. Diri sa pikas, makita ato diri ang pulin. Ay pulin diri nga side, ay light color. So kini mga pution pa nga mga worker, mga bata pa na bago na gawas. Kana siya nagdasag pulin gamay ra. So mo na ginatawag dance language sa B. Before niya deposit iyang dala, magsayaw na siya. So ginatanaw siya sa ubang worker. Bot pasabot sa iyang gisayaw niya, naa dito ang pagkaon. Kini na sarado, mo na iyang silbrod. So pila lang kadlaw magawas na siya sa worker, ika 21 days niya. So naay mga lain-lain color pasana karon yung pagka-orange siya. Mo na siya bipollen. Makita nimo ng pollen katong first or second frame gikan sa daplin. Na di ang pollen. So inan lang imong maintenance. So dapat kung mag-inspection ka daily, every week. Maximum of 3 times a month. So nganong ana ang kuan kay kung pahitan na ay queen cell nga dili mo makita dili sa kabuto. Kay once makagawas tong queen cell na sa bagong virgin queen, magpiratyanay sila sa laying queen. Mo nang dili jud ka molapas sa mahimo kani 16 days, di ka molapas 16 days. Unya kung mag-inspection ka dili yun magdugay kay kung dugayon nimo katong mga ulod mo tay mamatay to sila tungod sa bugnaw sa gawas. Lahi ang temperature sa gawas lahi sulod. The best pod nga mag-inspection ka kanang halos pareha ang temperature sa sulod sa gawas. Para sa karon bisan to medyo talisik sa pero init pa ang panahon. So sa liguan halos pareha gyud ang liguan kaya lang ang frame sa liguan mura kada lang kataas. Kaya ilang kahon gamay-gamay pud lang kahon. Ito sa liguan kini sa milipira na siya. Api sira na gagmay to sila. Kini isa ka kahon ang standard size ani is 16 by 20. So outer dimension. Ang sulod sa isa ka kahon is napulo ka frame, mo na gitawag og frame. Mo na siya frame, napulo ka frame, standard na siya. So ang size sa mga frame niya, standard po siya. So pwede na balin-balin mo laing kahon kay pareha man sila kadagko tanan. So pag starting ka, mo na siya starting colony, pag daghan sa worker gamay lang na siya nang ano, tungod kay nag-unite diri og queenless. So sa starting colony, upat ka broad frame, puno gana siya sa worker. Muna starting sa imo ha. Abot sa inyo, imo na dungagan og frame hangtod mapuno. Within 1 month, pagwapo imong lugar, puno na siya. 10 frame na siya. So kung naay queen maabot, pwede ka mo split, kahit na pulo ka frame, kuhaan mo na upat ka frame, ibalhin mo laing colony, laing kahon, butangan na yung bagong queen, so another colony na siya. So muna ang pag-split. Sa splitting. Kung walay queen, wapay queen na abot, way available nga queen, nga nagkataon nagka-queenless ka, pwede na mo i-unite sa katong queen right, katong colony nga na queen, pasanin naman na siya queen. I-unite dire para ma-save lang ang worker. Hindi siya mamatay. Kaya ang life cycle sa worker, mubo naman kayo. Kanang nasa gawas, halos mga 40 days na patayin na sila.
So gikan sa pag-itlog hantod sa pagkamatay nila mao nang maabot og 63 days. So kini na sa hive, mo ning hive worker. So nana sila sa second stage. So gamay na lalagulang. Kanang lupad-lupad, hapit na sa matay kay as field worker 21 days man yung kinabuhi. So ina nilang regular kung daghang ka na kayog mga koloni, mo nang nay mga number butangan nimo. Purpose sa number na kay record. Mo na patal for example, mo sa number 198. Last mo inspection, mo nakita. So nakalistahan after 1 week tanaw mo to, kinahanglan ni tanaw ning numero ha kay naay problema ni. So mo na i-purpose sa numero. Okay, so mo ni niata karon diri sa site sa Stingless bee. Actually, doon na siya mga tulo ka klaseng Stingless bee diri. Kini siya makita nimo nga mga Stingless bee dahang kayo kay tawag og biroy. Kusog na siya produce og dugos. Kini uban pani lahi na siya, Lebiceps. Na ay iridipinis din lahi pa nga klase. Kini siya mo ning Lebiceps gagmay kay entrance. So kining kahoy nagay po siya nagpuyo, may nagkuha na raya entrance rin. So mao ni ang biroy. Awa dahang kay sa bee sa gawas. Biroy ni sa klase. Ang pag-alaga sa biroy o Stingless bee, so mao gyud punto siya kung kining bisag kining biroy na nature man sa tuwa, nagami sa tuwa. Pag makita ka ni kadahang makita mo sa taas sa kahoy. Pag makita ka na niya, imutong kwaon, sud mo sako, dalo nimo sa imong balay, andam ka og kahon, transfer nimo diri sa kahon. Ug asa to imong mga tinadta dito kay mo na tong dako makait mo sa taas. To taron yung masud sa kahon, human dihan mo ibutang sa tunga para katong katag-katag da manulod sila diri. Pagkagabi, pwede na mo i-transfer o pwede po pabayaan mo diha lang sila hantod orient na sila nga naa diha lang balay. So dili ka magsigig abri sa biroy tungod kay sensitibo po siya kayo. Una-una, iyahang temperature, ikaduha, medyo agresibo siya, di man siya mamaak pero disturbo gid sila. So pabayaan mo siyang mudaghan, mailhaman ng mudaghan na kay abri mo puno na kayo. Pag puno na siya, like kini, nagpatong na siya kay puno naman. Pag napuno na ni ikaduhang gipatong, pwede na po siya, tungaon mo siya, buhatan ni mong laing koloni. So doon na kay duha koloni. So pagdaghan imong Stingless bee, pwede na ka mag honey production. So doon na po yung mga technique kung saan pagkuha sa honey, doon na po yung technique kung saan pagkuha sa pollen. Kaya lang ang pollen nila wala sila yung pollen trap, pero kadtong dito sa sulod na sila ginabutang ang pollen to, pwede to kaon nimo. Tapos ibuad nimo sa init, ang uban sa init lang ibulad, matulaw tong bee propolis, ang mahabilin kadtong lang pollen. Kaya lang lahi ang lasa sa Stingless bee kaysa katong milipira. Maro tamis-tamis tong sa milipira. Kini siya medyo aslom-aslom. Bisan sa iyahang dugos, lahi og lasa, ngano man tungod kay ang iyahang source iyang pagkaon niya katong magagmay kay bulak, mga sagbot, magagmay kay bulak dito mga source niya. Pero mas nutrients ang dugos sa Stingless bee kaysa ubang mga bee. So mas mahal siya. Naon, pinakabarato na is 1,000 pesos per kilo. So ana ang labas. So ang kinabuhi sa Stingless bee, taas-taas niya ang life cycle niya kay halos ang iyahang stage niya moabot man siya og 50 days. So gikan sa pag-itlog hangtod sa pag-emerge niya 50 days. Hive worker 50 days, field worker 50 days, so 150 days. Dili pa sa dito nga 63 days lang. Unya, kung naa kay farm, nadiri imong gulayan, ang imong entrance itubang gid sa gulayan. Kaya ang lupad nila is 90 degrees sa gina siya. Kung kasa itong maabot sila ng tubangan, mo ito yung pollinate. Kung naay kay mga gulay sa likod, di na sila maabot dito. Tubangan lang yun. Yan, lupad nila gikan silang balay, 500 meters na siya. Ana lang kamubo. So kung nakay doon sa gingan, okay ra ang Stingless bee. Dili na gyud pwede dito kasulod sa gingan, kaya maigo mo sa spray. So ana lang, mostly sa Luzon mo harvest sila og once a year. Pero diri sa Mindanao tungod kay wala bagyo din pwede ta maka-harvest quarterly. Ang nakanindot sa Stingless bee, wala kay maintenance. Tungod kay dili man nimo abrihan permi, sagdan man nimo di pa sa milipira.
nga kung napuno na tong frame katong gialsa-alsa to gahina, magpalit na po kag frame ug wax foundation. So gastos ka ito siya. Samantalang kini kahon lang. Himo na kidahang kahon nga ani kadako. So ang kabaga niya is 4 inches. Ang diri niya, ang width niya is 6 inches, 8 inches. Tapos 10 inches ang long niya. So mura na kadako. Pag napuno na siya, patong nimo dinhi. So pag napuno na po diri, patungan na po laing tulo. Or pwede nimo i-split. So dali lang siya padaghanon. Ang biroy may kusog mo daghan kaysa kining uban. Kining sa mga libisips, hinay man sa mudaghan, dapat iyang kahon gagmay para ito na at kita ito dito. Dapat siya is 3 inches ang kabaga, 6 inches ang diri, 8 inches ang diri ang side. So kung naa na kay stainless B, maghimo kag kahon. Kini lang ang size 4 by 8 by 10. Mao na siya kadako. Yan, bottom board mo na siya. 8 by 10. Ano, pwede na di uno nga tabla. Tangan mo murag stage. Nga nung naano siya, ibutan mo ang brodery, ang mga stainless beam, magkamang-kamang na sila. Balhin. Human, butangan po nimo pulin, butangan nimo gamay nga dugos. Katong dugos nga wala maglama-lama para dili sa atakihon sa hulmigas. So, tabunan nimo siya. Tabunan niyo siya masking tape. Ya, diri bulitan po siya masking tape diri para hindi gyud makasud labi na mga small high beetle. Ito mga join. Ya, human mo na iyang outer cover. So, kung palitan puno na. Nakita nimo nga halos ang mga stainless beam na diri dahan na kayo. So, posible na nga puno na. Abrihan nimo na siya. Tapos nakailaing kahon, butang nimo diri. Dili na mo itabon po sa taas. Yun para kadako. So dapat pareha kadagko siya. Nga tabunan butangan mo diri masking tip. So pabayaan mo siya, dili po nimo tipan para sarado kayo. Hantod pabayaan mo siya hantod nga makita nimo nga daghan na kay pudring mga stainless B sa palibot. Posible na pud nga hasta ning kaduhang kahon puno na ni siya. So pag puno na siya, imong tanaw na siya, puno na siya. Pwede ni imong katingon diri. Kung ano imong kutsilyo, katingon na mo siya. So magandam na sa kaglaing bottom board. So mo na siya. Pag umani mong cutting, ang sawa nimo, asa di pa nimo katingon, imo ning buslutan diri. Para na po sa entrance. Doon na entrance siya. So after mga 1 month, bago nimo katingon diri. Pag nakating nimo siya, dibutan nimo siya diri. So nana kay duha koloni. Napagya pa na siya taklob diya. So ang kinin diri, patungan po nimo laing kahon. So parang mo kusog na pud siya. So kini ilahi nimo ni. Distansya nimo ni siya. So nana kay duha koloni. Ninya pag mag-split ka og stainless B, siguruhon gini mo nga way maglama-lama diha nga dugos. So naa kay kompleto ka gamit, naa kay tissue paper or panapton na limpyo. Muto mo ana para mauga tong naglama. Kay once naglama-lama to siya sa mga dugos, bayaan mo to, humanan mo sa imong trabaho at takihon to hulmigas. Hasta tong B malayas to. So dapat nakasarado gina siya. Unya uga gid siya. Pag human imong tabunan, imo dai masking tape. Palibot para di gisa makahungaw. Dili makagawas, di po makasud ang mga migas o small high beetle. So, ina lang kasimple. Pag harvest mo to siya, patong na siya ana. So harvest ka. Ligbotan mo siya diri, kuhaan mo na siya dinhi. Kadaghanan na ang iyang brood na di sa tunga. Labi nagbiroy siya na sa tunga na. Imo tong katingon siya darpita, hasta diri katingon mo kutsilyo. Ug dili inito nimo to na kay uncapping knife nga ginagamit na sa milipira. Nato sa kurintim inito siya. Ang ginigana nimo to matuno dara kay humok kay siya kay init man. Matuno mo tong propolis. So pag nakating na nimo, kuhaon mo na siya. So naano to ri ka burot. Imo no po tong kuhaon ang dugos, ibili nimo tong brood. Ang dugos na imo kuhaon. Mo to imo harbison. Ata karon sa site sa Libisips mo ning
usa ka klase sa stainless bee nga kadaghanan makita ato na sa mga bungbong sa balay. So lahi ang entrance, gagmay kay sa entrance. So mo ni siya ang Lebiceps. So lahi ang iyahang brood niya mo na, brood ni siya nagbitay-bitay. So kini diri mo na iyang dugos. Kana dugos na siya. Kini brood niya na. Kini siya mo na siyang dugos. Dugos sa stainless bee. Ang lasa niya medyo aslom-aslom, di kasabot sa lasa, pero taas kayo siya og nutrients. Kadtong naminaw nato, I hope nga nagka-interest mo sa beekeeping. Sa tinuod lang, mora ni siyang proyektuha na dako kag natabang sa atong environment. Sige tagisgot og climate change, ug beekeeper ka, nakatabang ka sa mausab ang atuang changes sa atong climate. Nga naman, ang pangatanom. Kung nagbuhi ka og bee, dako kay tabang. Kaya wala nag-pollinate ang bee sa imulang tanom, na kay gulayan, na kay prutasan, hasta sa mga sagbot o sa mga kahoy. So, by nature yun. So, dako kay natabang. So, gina-encourage na ko ang naminaw, na magbuhi mo, interesado mo. Kung ako, mutabang ko pag tudlo sa inyo, unsaon pagkulikta sa mga bee, like sirana o kining kiyot, so wild. Atong ibalay sa kahon aron matiman ninyo. Ang ligwan o kining stainless bee bisan pagdiha ng butang hangtod sa hangtod. Ang importante lang gid kaayo, beekeeper ka na kay buhi bee, mag-farming pug ka. Parang nay makaon ang imong bee, gwapo resulta sa imong farming. Na kay mga talong, gwapo kay bunga sa imong talong, gulay nimo gwapo kay bunga sa imong gulay. So kana lang.